Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang katapusang bahagi ng ebanghelyo ni San Marcos na kung saan inilalarawan ang pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno. Maliwanag po ang kaniyang habilin sa mga apostol. Humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaral ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpapabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay maparurusahan. Ang ibig sabihin ng mga pangungusap na ito ni Jesus Nazareno ay binigyan niya ang kaniyang mga apostol ng kapangyarihan upang ipagpatuloy ang misyong kaniyang sinimulan na. Kaya nga sa pangalan ni Jesus Nazareno, sila rin kayang magpalayas ng mga demonyo at makakapagsalita sila sa iba't ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay. Kaya nga sa ating pagninilay noong mga nagdaang araw, sinabi natin na kung ating mapapansin, simple lang ang pinagmulan ng mga apostol. Hindi sila sikat. Wala silang dugo ng pagiging hari.
Hindi sila mayayaman sa lipunan. Mga ordinaryong tao lamang ang mga apostol ni Jesus. Ngunit pinagkatiwalaan sila at binigyan ng kapangyarihan ni Jesus Nazareno upang ipagpatuloy ang gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Bagamat simple ang pinagmulan, masasabi nating si Jesus mismo ang siyang pumili at tumawag sa kanila. Kaya ang maganda naman dito, ang nangyari sa kanilang buhay, kinaawaan at kinahabagan sila sa kanilang mga kasalanan. Kung inyong mapapansin, ang ilan sa mga apostol itinuturing na makasalanan. Isa na dito, si San Mateo, isang publikano, maniningil ng buwis. Ngunit sa kabila ng kaniyang pagiging makasalanan, kinaawaan at kinahabagan siya ng Diyos. Kaya anong ginawa ng mga apostol? Ang unang-unang ginawa nila ay nagbalik loob sila sa Diyos at pinili na nilang ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod. Kaya nga kung inyo ring mapapansin, hindi naging madali ang buhay ng mga apostol dahil pagkatapos ng kamatayan ni Jesus Nazareno, naranasan nila na magmisyon sa iba't ibang lugar at bansa. Naranasan nilang mapagtabuyan, kutyain ng mga tao at hindi tanggapin sa napakaraming mga bayan. Ang ilan nga sa kanila namatay bilang mga martir. Ibinuwis ang kanilang buhay sa ngalan ng pag-ibig, pananampalataya at misyong ipagpatuloy ang pinagkatiwala sa kanila ni Jesus Nazareno. Dito, lagi ko pong pinauulit-ulit na mapapansin natin na ang misyon galing sa Diyos. Noong mga nagdaang araw, ito ay aking binigyang diin na ang misyon ay ating pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Ang misyon galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Hindi pa tayo nililikha ng Diyos, nagmimisyon na ang ating Panginoon. Ginagawa na niya ang sanlibutan, nagmimisyon na siya. Kaya nga ang misyon ay pakikibahagi lamang natin sa mga gawaing ito ng Diyos. Kaya nga binigyang diin ko rin that mission flows from the heart of God. Ang misyon ay bumubukal at umaagos sa puso ng Diyos. Dahil wala pa ang sanlibutan, ang Diyos natin gumagawa na ng misyon. Si San Pablo, ngayong araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kaniyang pagbabagong buhay. Si San Pablo ay isang Pariseyo na dating nangunguna sa pagtutuligsa sa ating simbahan. Ngunit anong nangyari kay San Pablo? Narinig natin sa unang pagbasa, naging kaanib siya ni Jesus Nazareno pagkatapos niyang makita ang liwanag ng muling nabuhay na Panginoon. Ang dating imposibleng magbalik loob, ngayon naging tagapagtanggol pa ng ating simbahan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat din po ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataong magbago tulad ng mga apostol at ni San Pablo. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito na magbago tayo ng takbo ng ating buhay at pag-iisip. Huwag tayong
mawala ng pag-asa. Hindi sila nagdalawang isip na masilayan ang tunay na liwanag. Hangarin din natin na masilayan natin ang tunay na liwanag sa ating buhay. Kaya nga't walang ibang liwanag kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya tayo rin bilang saksi ng kaniyang liwanag, magliwanag din tayo sa pamamagitan ng ating pagbabago at pagpapanibago ng ating puso at buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.